Mark Lawrence Solis, and I am here to share the good news or gospel. So, kunin natin ang Bible natin at i-turn ang book into Matthew 11:28. Sabi dito, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest." So, dito dapat kapag pagod tayo or nagkakaroon tayo ng overthinking, anxiety, dapat kay Lord tayo lumapit, hindi dun sa tao, di ba? Dapat unang-una dyan, lumapit tayo una kay Lord. Kasi siya yung nakakaalam ng puso natin, siya yung nakakaalam kung ano yung meron sa atin sa loob natin. Kasi di ba si Lord hindi ang tumitingin sa out appearance bago sa inner appearance, di ba? Pero ibig sabihin nun is alam niya at kilala niya tayo. Nasa tiyan pa lang tayo ng mga nanay natin. Kilala niya na tayo at pinili niya tayo, di ba? May purpose tayo dito sa mundo. Hindi naman tayo niya binuhay ng panibagong araw para lang tumunganga. Yes, nakatunganga lang din ako. Pero nagbibigay ako ng time kay Lord. At kailangan magbigay talaga tayo ng time kay Lord. Kasi siya yung siya yung rason natin na kung bakit buhay tayo ngayon, kung bakit nakakahinga tayo ngayon, kung bakit may blessing sa akin. Siya yung rason ng lahat na ito. Yung mga meron tayo ngayon, siya yung rason na ito. So, balik tayo dun sa verse na binigay ko. Kapag may pagod ka nararamdaman or alam mo yun, kahit anong nangyari sa buhay mo, nasa isip mo, anong nangyari sa araw mo ngayon, bakit hindi maganda, lumapit ka kay Lord. Kasi di ba kay Lord walang confusion, di ba hindi ka mako-confuse kapag kay Lord. At mas masarap lumapit kay Lord kasi siya mismo yung comfort, di ba? Sabi niya nga sa 1 Peter 5:7, cast out all your anxiety unto Him, for He careth about you. So, di ba? Sinasabi ko sa inyo, alam na ni Lord kung ano yung meron tayo ngayon dito sa puso natin, ano yung mga problema natin, anxiety, pero gusto niya, isip natin siya. Kasi gusto niya maging honest tayo sa kanya, gusto niya na lalabas sa bunganga natin yung mga salita na, Lord, tulungan niyo ako. Lord, bigyan niyo ako ng pahinga. Di ba? Si Lord yung pahinga at ibibigay niya yun. And di ba nga sabi nga, ask it and you shall receive it. You will receive it. Di ba? Lahat ng pinagpipray mo, kapag naniniwala ka na marireceive mo yun, marireceive mo yun. Di ba? Isaiah 60:22 said na at the right time, the Lord will make it happen. Hindi ibig sabihin na kapag may pinagpipray ka at sinabi doon na you will receive it, hindi naman ibig sabihin na nag-pray ka ng isang beses, bibigay agad ni Lord. Bagos idadaan ka niya sa proseso. Idadaan ka niya at i-ready ka niya para dun sa blessings na yun. Hindi niya ibibigay yun na hindi niya ibibigay bigla-bigla yung isang bagay na pinagpipray mo. Kasi gusto niya paghirapan natin yun at ipakita natin sa kanya na nagtatrabaho tayo doon, di ba? Tatrabaho tayo para sa kanya. At kapag nakikita ni Lord doon na nag-work hard tayo para makamit siya, nagkukumit tayo sa kanya, ibibigay niya yung blessings na para sa atin, di ba? So, pag pagod ka or may pinoproblema ka, kay Lord ka lumapit. And financially, mental health, lahat, spiritually, kay Lord ka lumapit kasi siya yung magiging provider mo, siya yung magiging healer mo, not only physically, mentally, and spiritually also. And tutulungan ka niya sa lahat ng bagay. Kaya piliin natin lumapit kay Lord kaysa sa ibang tao. Yun lang guys, God bless always.